Finally, we're here na sa first park natin. Grabe, bungad na bungad agad. Nakakita agad tayo ng monitor lizard. Actually, minsan nga nagiging emotional ako. Tingnan nyo guys, Michelin. Meron silang ganito guys, yung papedal-pedal. Ito po talaga yung the best pala talaga for running, for jogging. Good morning everyone! Hello sa inyong lahat! Ngayon po ay isang panibagong araw na naman at panibagong mga destinations na naman ang pupuntahan natin. And now, gusto ko lang i-share sa inyo ito pong video na to. Sisimulan ko na. This is a very chill vlog. But kahit chill vlog siya guys, nakakapagod po itong gagawin natin kasi iikutin po natin ang mga famous parks and aside from that, underrated parks dito sa Bangkok, Thailand. So, iikot ko kayo doon. So, if ever, kung kayo po yung nanonood dito o manunood, ang mga target audience po natin dito ay yung mga taong gusto lang mag-moment, gusto lang mag-relax-relax, tapos yung mga runners. Kung mahilig kayo tumakbo, mag-walking-walking, pwede nyo gawin to. Kaya inihahanda ko ng ating sarili, pwedeng abutan tayo ng ulan sa kalagitnaan ng vlog na to. Kaya meron tayong ganito. Thank you so much sa ating hotel, na Spitz Hotel, sa pagpapahiram sa atin ito. So yun. Ngayon, let's go. Andito na tayo sa Payatay Station and sasakay tayo ng train going to National Stadium. Alam nyo, gusto ko lang ding i-share. Like before, like siguro mga third time ko sa Thailand noon. Kasi to be honest, ngayon parang 9th or 10th time ko na ngayon sa Thailand. So, no mga third time ko na pagpunta or second, sabi ko ganyan, gusto ko magpunta ng Lumpini Park. So, hindi ko pa siya napupuntahan ever. And hindi pa ako nakakatungtong sa Lumpini Park Complex ever. I mean, doon sa area na yon. Kaya ngayon, finally, matutupad na ang ating bucket list na Lumpini Park. Kasi if ever po kung hindi nyo alam, yung Lumpini Park yun po ay sikat na park dito sa Thailand. Talagang parang ano siya, kapag ka-park, Lumpini agad ang maiisip, ganun. I wanna hit catchy, I wanna. Ito na tayo. And then kind of take it now. Now, we're here na sa National Stadium. So, ngayon, 2 kilometers po yung layo niya from here going dun sa mismong park na unang pupuntahan natin. And alam nyo, sa lahat ng park na pupuntahan natin, yun po yung pinakamaganda. Like, according sa na-research ko. Kasi guys, dito sa Bangkok, siya yung first landscape architecture for climate resilience park. And napakaganda talaga kasi sikat din yung gumawa nito. Yung nag-design nito, yung land process, sikat siya dito sa Bangkok. And papakita ko sa inyo kung bakit. From here guys, mag-motorbike tayo, mag-angkas tayo, napakainit. 30, ayan, nagdagdag tuloy ng 31 baht siya. Finally, we're here na sa first park natin, ang Chula Longkorn University Centenary Park. O, diba? Layo niya pala dun sa National Stadium. Buti pala hindi ko yun inano guys. Buti hindi ko nilakad. Layo talaga, like literally. I can't imagine na nilakad ko. Tapos baka dumating ako dito after ilang minuto pa tapos bigla nang bumagsak yung ulan. So this is the park. Ano lang. Ang medyo kinatatakutan ko lang dito guys sa Thailand, like sa mga parking ganito, kasi nakikita ko din to online. Meron guys mga monitor lizard, meron mga iba't ibang mga wild animals na freely nakakagalaw, which is we're happy for them na nakakaikot sila, kaya lang baka naman bigla naman tayo matuka, ganun. Yun yung ganda ng park, oh. Perfect na perfect to kapag kunyari pupunta kayo dito tapos magja-jogging kayo, gumising kayo na mga 4 AM. 4 AM, ang aga ng 4 AM. Ewan ko, baka may ganun talaga mga nagja-jogging. Pwede mga 5 AM siguro. Tapos tumakbo kayo dito, umikot kayo dyan. Takbo-takbo for fitness journey purposes. Ang ganda dito very serene, very tahimik, very yung tipong walang manggugulo, ganun. Thailand, kapon kap, sabadi kap. Hello sa inyong lahat. So dun guys sa side na may mga nagpa-photoshoot saka nag-video. O diba? Kasi nga, okay nga dito. Kumbaga walang photo bomber. So, kung mag-shoot kayo ng mga something, pwede nyo dito gawin. Wow, ocular pala to! Yo, guys, ang ganda. Nagagandahan talaga ako. Ang very peaceful, super. Umupo nga tayo dito, kaya lang hindi ba masisira to? Baka naman mapugot tong tao tuloy. Mapugot tong. Are you, matibay? Okay. Pero syempre, kailangan natin maging mapagmatsyag, maging matanglawin kasi baka mamaya may bayawak dito naglalakad. Para guys, meron lang kayong idea. Lalagay ko dito yung picture kung ano yung tinutukoy ko. So, di ba?
Baka biglang may maglakad dito malapit sa atin, tapos naka-short pa naman tayo ngayon. Baka bigla tayong tukain, kagatin. So guys, ipapakita lang ako sa inyo kasi nagpaalam muna ako sa viewer natin. Meron kasi tayong natanggap na picture. So ayan, kausap natin siya. Then ang pangalan niya Pongpong Peñalosa. So Pongpong, hello sa'yo. So ayan, nag-send siya ng picture. Sabi nga na, bakit nandito ka na naman? So parang I think iniisip niya, andito siya, tapos iniisip niya, dito na naman ako kasi pang ilang beses na nga natin dito. So, sinend niya to, pick daw natin sa Mega Mall, sabi niya ito, sinend niya tong picture na to, guys. So, alam niyo, ayan, nakikita ko, natuwa ako. Alam niyo ko bakit? Tignan niyo yung mukha ko dyan, guys. Bilog na bilog, tapos ngayon, tignan niyo, oh. Ay, sorry guys, sorry, grabe. I'm so happy, tignan nyo, grabe yung parang, ayoko namang buhatin yung sarili kong bangko, nakaupo ako ngayon. Wow, tignan nyo kasi guys, parang feeling ko guys, yung, alam nyo yun, tignan nyo, nakaganon ako dati. Pero ngayon, tignan, grabe Ivan. Kailan ba to? Creator, ano to Klook Travel Fest around September ata to nangyari. Tignan nyo naman ngayon. The progress is giving. Grabe. Super giving. Super effective ang 2 times a day na pagkain. Alam niyo ba, baguhin na natin yung topic natin. Itong mismong park na to ay nag-open noong 2017 dahil 100th anniversary ng university though. I think dito kayo nasa likod ko yun. Nasa kayo university dito. And yun, 100th anniversary. And also, nakafocus tong mismong park na to sa sustainability and also sa education. Hello! So yun, kung if ever nag-iisip kayo kung worth it ba to, itong park na to, if ever kung magja-jogging kayo at gusto nyo lang mag-moment, okay siya. Like super serene talaga, wala talagang katao-tao. And I don't know, siguro, ano ba ngayon? Ngayon ay Thursday and 12 noon. Ayun na, magka-12 noon na. So okay siya. Puntahan nyo to, I highly recommend. Kaya lang, medyo malayo siya sa city center. Though malapit siya sa National Stadium area kung doon kayo magmumula. So lumipat na tayo ngayon sa Lumpini Park. And yun naman talaga yung pinaka-target din natin dito sa vlog na to. Tignan nyo, meron din ditong any wheel. Kung gusto nyo kung gusto nyo mag-bike. Nakalagay naman dyan instruction kung paano gamitin. Though Thai, meron naman palang English. Download app, scan device, enjoy riding with safety, lock the bike manually, and yan, station IT. Nakalagay dyan. So, meron dito available na 2, 4, 6 bikes. Pwede nyo gamitin yan paikot-ikot. And doon sa side na yun, meron pa doon, ibang klaseng bike naman. Guys, so, andito na tayo ngayon sa Lumpini Park. Ayan. So, nag-bolt tayo going here. Tignan nyo naman, oh. Grabe, bungad na bungad agad. Nakakita agad tayo ng monitor lizard. My God. Sko, buti hindi sa atin lumalakad. Tignan nyo, ang laki. It's giving, crocodile vibes. Nakakatuwa naman. Tignan nyo, meron dito mga tilapia. Oh my God, ang sarap-sarap yung iihaw, guys. Alam nyo yon, favorite ko yung inihaw ng tilapia. Pero, buti di sila kinakain ng monitor lizard, no? Ang cool. Ang ganda naman dito. In-expect ko crowded, actually, itong Lumpini Park. Though, hindi. It's giving CLSU vibes. So, guys, si CLSU, Central Luzon State University. Sa Muñoz, Nueva Ecija yun. So, doon ko siya may compare kasi hindi naman ako nagpupunta sa mga ibang university sa Manila. Baka may same sila na vibes. So, doon ko siya nagko-compare sa LSU. Hi, Muning! Oh, nagulat ka, no? Nagulat ka. Aminin mo. Tatahimik ako, guys. Narinig niyo ba yung mga uwak? Ang daming uwak dito. Parang feeling ko napakadami pa nating lalakarin para mapuntahan natin yung gitna. Kasi nasa bungad pa lang tayo. Ang ganda nito! It's giving Juan Chem Lake. Pwede yung mga references ko na napaka-random. So guys, ayan, umupo na muna tayo dito. At syempre, sa mga ganitong klaseng setting, kapag ka nandito tayo sa park, gustong-gusto ko lagi nagsisit down vlog or nagsisit down video. So I'll use this opportunity to say thank you sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat. Lalo ka na ikaw na nanonood dito. Thank you so much. Kasi guys, alam nyo, gusto ko lang i-share sa inyo. Super saya ko lately kasi naalala
naalala ko na nasa Georgia tayo, na-reach natin yung 50,000 subs. Like, before our birthday nung April 8. Then now guys, 55,000 na tayo. Like, anong date ngayon? Ngayon po ay May 15. Like, parang nadagdagan tayo ng 5K. 5K halos guys with that, days. 'Di ba? Kaya guys, I'm so happy. And naalala ko, kasi before, mayroon ako napanood na TikTok video, like, be thankful always kapag kami nanonood sa inyo na kahit isa, dalawa, tatlo, ganyan, 10,000, 20K, tapos 55K. Tapos naalala ko yung 55K. As far as I remember, si Teacher Laika Maravilla yung nag-post nito. Tapos ang sinabi niya kapag ka 55K guys, capacity na siya ng Philippine Arena. So yun, maraming salamat. Grabe, isipin nyo ganun nakalaki yung community natin. Thank you guys so much. I'm so thankful sa inyong lahat. Thank you dahil kung hindi naman dahil sa inyo ay hindi ganito yung passion ko, lalo na magiging energized, magiging full para maglibot, mag-ikot, ganyan. And alam niyo yun, based sa mga comments nyo yan, na-fuel guys yung drive natin to explore more, to do more content, to create more content, ganyan. And maraming salamat. Like, over the past few months, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga collaborations with different brands, with different content creators, na kung saan guys, I'm so happy kasi ang ganda din ng pagtanggap nyo sa kanila, not only sa akin, kundi sa mga friends ko, sa mga nakaka-work ko, and even sa brands na nakaka-work natin. So, isa-isayin natin para hindi tayo maligaw. So, yung unang work natin this year is with SMB. Like, January nangyari yun. So, Europe yun. Tapos, yung next na work natin naman is with AirAsia Move. Tapos, next naman na work natin is, after ng AirAsia Move is AirAsia Philippines and Klook Philippines. Tapos, after naman nun is with GCash. Then, after ng GCash naman is with Fujifilm Philippines. And napakasaya kasi madami tayong na-meet na tao doon. Non-content creators, content creators na tao, nakamit tayo. And, ang dami. Yun dun lang sa AirAsia Move, talagang naging friend ko talaga silang lahat. Talagang naging close ko silang lahat. Like, paulit-ulit ko na siyang sinasabi sa inyo na sila Marvin, yan, Beshalo, sila Shanice, sila Kathy ng Discover Manila. Tapos yung sa Klook na AirAsia trip naman, sila Bobs naman. Tapos si Buji, yan. Tapos na ulit-ulit, si Shanice ulit, tapos si Marvin. So kami lang ulit yung magkakasama that time. Then recently, ay syempre si Maki. Si Maki, kapag kunyari, hindi work trip, Maki ang tawag natin. Pero aside from that, Miss Maki natin siya minsan. So yun, nakasama natin siya ni Even Nadine. Then yung sa Fujifilm naman, ayun, na ulit-ulit. Kasi pang third trip na natin yun with Shanice and Marvin together, na napakasaya. Kasi lahat ng mga nakakasama natin recently is super welcoming, super supportive. At makikita nyo yan guys, makikita nyo sa social media. Like, kaya gustong-gusto ko din silang sinusuportahan. Kasi guys, alam nyo, napaka-supportive din nila sa atin. Like, makikita nyo lang yan sa mga post. Super todo comment yan, todo like, todo lahat, todo suporta, todo PM. Grabe, napakainit dito sa Lumpini Park ngayon. Yun, gusto ko lang i-share sa inyo na lahat ng yan guys, nakakamit natin at nasasamahan nyo ko dyan sa mga milestone na yan, sa mga achievements na yan. Kaya thank you guys so much talaga. Actually, minsan nga nagiging emotional ako. Though hindi ko lang pinapakita sa camera. Kasi guys, natutuwa talaga ako kasi yung 55,000 natin ngayon guys, nararamdaman ko na siya, talagang ramdam ko na talaga siya. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag kunyari nasa airport tayo, may mga lumalapit sa atin, nagte-thank you, ganyan, pinanonood ko yung vlog mo, ganyan. Natutuwa ako. Kasi guys, dati talaga, ang mga natatanggap lang natin na comments is, ay ba, pinanonood ko yung TikTok mo, ganyan, ganyan. Pero guys, iba kasi kapag ka YouTube. Kasi sa YouTube talagang super effort talaga niyan. Super long form, super haba. Tapos daily upload pa tayo dito. Minsan every other day. Ngayon nga medyo matagal tayo bago nakapag-upload kasi we took a breather. So nag-rest tayo. Tapos naglaan tayo ng day na makauwi ng kabanatuan, ng probinsya. Kasi Mother's Day, and aside from that is election day. Tapos yun, ngayon ito, bumabalik na naman tayo dito sa Thailand vlog. At alam nyo, ito yung personal trip natin ulit kasi recently puro mga work trips. Tapos after nito guys, ito nga pala, magbibigay at mag-share lang ako sa inyo ng mga konting details. After po nitong Thailand trip natin, back to work trips na naman tayo. So, may work trip tayo this May na 2 pa. Tapos sa June, meron pa tayong 3. Sa June, meron pa tayong 3. So guys, diba, imagine,
nakakatuwa talaga. At lahat ng yan guys, maisasama ko kayo at sinasamahan nyo din ako. So, natutuwa talaga ako kapag iisipin na dati hindi ko naman iniisip talaga na magiging travel content creator tayo. Akala ko yung travel things is parang magagawa ko siya na minsan lang ganyan kasi talaga nagsimula tayo as tech content creator. Then ayun, may mga sumuporta sa atin, may mga naniwala, may mga nag-invest. So, here we are at isa kayo dun sa mga yon. Maraming salamat po sa pagsuporta nyo. I know, medyo nanunuya o nasasawa na kayo sa paulit-ulit kong sinasabi, pero I just want to show sa inyo guys lang yung appreciation na nararamdaman ko. And aside from that, nakakabasa din ako ng mga good comments sa inyo, like sa mga solo travels natin, sa mga may kasama tayong travels, sa mga work trips natin. At yun, mas na-energize ako at mas natutuwa ako at syempre nababasa din yun ng mga brands na nakaka-work natin and of course natutuwa sila. Nakikita ko nagko-comment sila. Nagko-comment si Miss Jess. Hello Miss Jess ng Fujifilm. Nakikita ko yung comment mo. Tapos si Miss Mai naman ng AirAsia Move. Tapos si Miss Maki naman ng Klook. Nakikita ko mga nagko-comment sila. Tapos ewan ko kung nanonood dito sila Sir Earl, pero pinanonood nila yung mga TikTok video natin yung sa AirAsia naman yun. So maraming salamat po sa inyong lahat din sa pag-invest sa akin, sa amin, na mga kaibigan ko din yan. Yung good comments nyo guys, nakikita ko lahat yan. At nagre-request pa kayo na Ivan, sabi nyo ganyan na sana magkaroon pa tayo ng more trips with the other content creators. Yes guys, don't you worry. This year, ang mga naka-line up natin na trips with other friends natin or mga content creators is medyo madami-dami. Higit sa lima po yung mga naka-line up. Kaya I'm so happy din. But aside from that, don't worry. Hindi naman natin iiwan yung pagsa-solo travel. Okay? Yung pagsa-solo travel natin is talagang magtutuloy-tuloy siya. Pero, itong after kasi ng trip natin sa Thailand, then ng mga susunod dito, work trips again yan. Then, pagtungtong ng June 17 onwards, ayan, sunod-sunod na po yan. Puro solo travel na natin yan. Personal trip na natin yan. Mag-a-unlock na naman tayo ng new countries, new destinations na yung offer sa inyo. Kasi guys, alam nyo, ang dami nating na-unlock ngayong taon. First quarter of 2025, ang dami na din yan. Kaya I'm so happy. Hindi ko in-expect na ganun agad ang makakukuha natin. At lahat kayo guys, tinanggap nyo yan ng buong buo. At sinuportahan nyo ako not only here sa YouTube, pati na rin sa Facebook at saka sa TikTok and sa Instagram. Maraming salamat po. Pero syempre, aside from that, hindi lang naman puro good ang mga nababasa natin. Meron din tayong mga nababasa ng mga negative or not so good comments. So, ngayon, meron akong i-share sa inyo lang din ng mga konting mga things. At recently kasi nakita ko yun at nabasa ko yun. And replyan ko siya actually. Though, gusto ko lang ding i-share sa inyo para malinawan kayo kung how this industry works, kung paano nag-work yung ganito, para guys sa mga hindi nakakaalam, malaman din. Ayan, so babasahin ko. Meron kasi nag-comment sa isang vlog natin. Sinabing ganyan, ang daming deserving na content creator who are really in photography. I hope marketing teams of brands are eager enough to research the right pool of influencers. Okay? So, I think ang tinutukay dito is yung recent trip naman natin. Kasi photography, so sa Fujifilm to, of course. And ngayon, gusto ko lang din i-share sa inyo guys na ginagawa nila yung part nila. Like, alam kong ginagawa nila yung part nila. Why? Because guys, recently like nung Thanksgiving party, umattend po ako doon. So, ma-attend ako ng mga gatherings, ma-attend ako ng mga offline events ng Fujifilm. And gusto ko lang i-share sa inyo na I know na meron pang mga ibang mga photography, mga content creators na gustong mag-start ng photography, ganyan. And gusto ko lang ding sabihin na doon sa event na yon, alam nyo ba, under the umbrella of Fujifilm Philippines, napakadaming mga KOLs. KOLs meaning yan, key opinion leaders, or parang sabihin na natin content creators or influencers na may iba't ibang category. Okay? Hindi lang kapag kasi sinabing Fujifilm ang hawak nila is parang mga photographers lang, ganyan, mga tech reviewers, hindi po. Under their umbrella, meron siyang mga lifestyle. May friend ako doon, si Kerwin King, under siya ng lifestyle. Tapos si Nico Sia naman, under siya ng fashion. Tapos si Arthur Becky, under naman siya ng comedy. And aside from that guys, meron pang mga iba't ibang meron pang mga iba't ibang content creators under ng Fujifilm. So tayo, nakapaloob tayo sa category ng travel. Okay? Doon tayo nakapaloob. Kaya kumbaga, hindi lang sila nagfo-focus sa mga photography na focus na content creators. Meron ding mga lifestyle, fashion, comedians, tapos meron ding mga travel, which is tayo ngayon. Tapos, yung recent nating ginawa o yung recent nating engagement and campaign ay talagang focus talaga siya for travelers. Kaya nga, di ba sinama nga natin yung mga friends natin, which is si Marvin and Shanice dyan, kung nakikita nyo. So, doon sa campaign na yon, focus talaga siya for travelers. And habang kinakausap
nakausap po natin yung mga friends natin sa Fujifilm, sinabi nila sa atin na yung product nila, yung brand nila is not only nakafocus sa mga specs, sa aesthetics, ganyan, hindi doon. Kasi guys, ang Fujifilm po, nakafocus po sila sa experience, more sa experience. Lalo na itong campaign natin ngayon is more sa experience and sa travelers. Kasi yung upcoming camera na lalabas, na kung saan yun ang ginawa natin sa Cebu, doon natin film yun, is lalabas siya sa June, and ang target talaga niyan is mga travelers, ang target niyan is yung mga beginners pa lang, user friendly, ganyan. Kaya I think pasok na pasok doon talaga kami kasi travelers, tapos pasok na pasok din tayo doon kasi syempre user friendly, gusto naman natin na user friendly, di ba? And sabi ko nga sa inyo, talagang nagfo-focus sila sa experience and sa mga iba't ibang mga nagiging ganap, yung pagiging authenticity, ganyan, sa mga ginagawa, which is I believe guys, perfect talaga yung mga nakasama din natin. Si Shanice, mahilig siya sa mga photos. Sa Facebook siya nagsimula, so mga photos yung pinopost niya. Tapos si Marvin naman, super dami niyang mga travel diaries naman na mga pinopost. So ang mangyayari doon is talagang i-showcase nila more by means of photo yung mga ginagawa nila, 'di ba? Kasi nga user friendly nga din naman yung kamerang lalabas. Which is abangan niyo yan sa June at babalik tayo sa Cebu sa June. And I'm sure yung iba mga late mapapanood to. And then na-post ko na yun, panoorin nyo na lang, di ba? So yun lang naman ang gusto kong sabihin sa inyo. Kumbaga, iba't ibang campaigns ay crafted sa specific target market. So this time, yun. May mga time na siguro ang goal nila is to target mga food lovers. Meron sigurong time na talagang specs talaga, yung mga pang tech reviewers. Merong mga time na talagang pang fashion. Yung mga kunyari, kailangan siguro picturean yung mga OOTD, ganyan. Pero ito, natapat lang talaga na sa travel at travel content creators ang mga napili nila. Yun lang. Gusto ko lang i-share sa inyo din yun na let's just be positive. Let's celebrate it. Let's don't invalidate yung mga ganong klaseng opportunities. Maging masaya po tayo sa bawat isa kasi talagang I know na marketers tong mga to, so talagang inaral nila yan at expert sila dyan at ibigay natin sa kanila yon. Saka deserve lahat naman ng mga pinipili ng mga brands ay talagang pinili yan dahil may reason, and syempre talagang meron yang mga merong mga pitching process, merong mga pili, ganyan, ini-stock yan, ginaganyan. Ganun po kasi talaga eh. So hindi lang yan sa Fujifilm, ganyan din sa mga nagiging work trips natin with Klook na kunyari may partner, ganyan din kay AirAsia Move. So Miss Mylene, I'm sure nanonood ka sa akin kasi madalas ka nanonood dito sa vlog natin, and I'm sure na mag-a-agree ka kasi kapag po ganyan, ina-aprobahan yan. So meron pa yung parang background checking, ganyan. So tinitignan nila kung ano yung mga post, kung pasok ba yun sa market na tina-target nila, kung pasok ba yun sa campaign. May mga time nga na talagang ang target is couple, may mga time na ang target solo travelers, may mga time na may target ay kapag ka Labor Day ay may nagtatrabaho, yung hindi full-time travel content creators, may mga ganun po. So lahat ng yan ay merong mga approval process. So hindi yan kapag kunyari ni-recommend ni ganito automatic ay pasok na. Kumbaga meron yang parang di ba parang hierarchy tawag ba doon? Yung parang sunod-sunod. So approve hanggang sa maging approved na talaga in total. Hanggang sa makakasama na sa mga specific campaigns or trips. So yun lang naman. Again, let's celebrate and maging masaya lang tayo sa bawat isa po sa mga achievements po natin. Yun lang. And yung isa naman is gusto ko naman ding i-share din sa inyo ay nag-DM sa atin ng isa po nating viewer. So itatago na lang natin siya sa pangalang Miss N. Yan, si Miss N. Maraming salamat, Miss N. And of course, yung editor natin, ayan, magugulat siya. Bigla ko siyang binanggit dito. Pero kay Miss N na muna tayo mag-focus. Kasi guys, si Miss N nag-send sa atin ng info. Nag-send sa atin ng info sa Instagram via DM. So, sinabi niyang gano'n na meron daw tayong isang specific topic na na-mention tayo na parang minsan daw nagiging shady tayo, may time daw na parang double meaning, gano'n ang parang sinasabi sa mga sinasabi po natin dito sa vlogs. Like specifically, ang minention niya sa akin is yung about sa Cebu din trip, yung sa Cebu trip na parang about sa lechon na parang divide into 3. So, ang sinasabi ni Miss N is, I ask her, so ano yung mga context, bakit ganyan yung mga sinasabi, ganyan. So, parang sinasabi nagiging shady daw ako, meron daw para tayo
tayong gustong patamaan, ganyan guys, wala po tayong gustong patamaan. At gusto ko lang i-share sa inyo guys na nakasanayan po talaga ko yun. Ako personally nakasanayan ko yun, kultura sa amin yun, magkakaibigan, pamilya, ganyan. Kasi alam nyo, lumaki po ako with my sister, dalawa lang kami. So ang nangyayari, talagang simula nung bata, hating kapatid, divide into two, walang lamangan, ganyan. Yung portion, kung 50% ako, 50% din yung sa ate ko. So ganyan, hating kapatid ang tawag dyan. Tapos kapag kaya man mga kaibigan ko naman ng elementary, high school, ganyan, ambagan, dapat equally ambagan din. Yung hati, divide into 5, divide into 3, divide into 8, ganyan, kung gaano pa man kayo kadami. So gusto ko lang sabihin sa inyo na wala akong ibang meaning doon. Wala akong ibang meaning doon kasi kahit nung 2022, yung mga vlogs na pinanonood ko, ginagamit ko na yung words na yon. So sana maging open-minded lang tayo at wag natin bigyan ng ibang kahulugan yung mga sinasabi ko po. And I just want to be clear and I just want them to be straightforward para lang ma-close yung mga ganong klaseng ano sa atin. Yung parang may mga double meaning. Like, gusto ko lang guys kumain ng lechon. Gusto ko lang kumain ng lechon talaga. Alam niyo yun, gusto ko lang kumain ng lechon na equal kami ni Shanice tapos ni Marvin. Tapos meron pang mga naisip yung iba na ganon. Tapos, parang may binanggit na sinabi sa akin si Miss N na nakakawalang gana daw dahil yung sa divide into 3 na ganun. Hindi po, ala ako talagang ibang ibig sabihin doon. Tapos tinanong ko, bakit nasabi yon? What are the other context of it? Like, meron din daw ako nababanggit na parang evil eye, ganyan, tapos petit na salita. Guys, yung mga salita ko, alam niyo naman yung mga salita ko, petit, amats, ganyan. Ganun po talaga ako magsalita. Malakas din talaga yung amats ko minsan. Yung mga pananalita ko, ganyan. Ibang-iba talaga. Hindi naman ako aircon humor na talagang super English na ganyan kapag ka nagsasalita tayo. So don't get me wrong sa mga ganong klaseng salita. Ala akong ibang minimin doon. Tapos sa evil eye naman, alam nyo, meron ako mga friends talaga na naniniwala sa mga ganyan. Kaya nai-influensyahan din tayo. Tapos ako naman, personally, nagugustuhan ko din talaga yung evil eye kasi napoprotect tayo sa mga negative energy, mga bad karma, ganyan. So, mas gusto ko din yan ngayon kasi di ba recently, naalala nyo, meron din akong in-address sa live na ganyan na parang merong mga something na parang may iniisip towards us na masama sa ibang platform. Ganyan daw, wala na yung mga ganun. Pero isa din yun sa mga reason kung ba't sinasabi ko yung mga evil eye na ganyan kasi ayoko talaga na negative energy kasi gusto ko guys talaga happy lang tayo sa vlog, mga ganun. So, don't think about it negatively. Talagang gusto ko lang positive. And nakikita nyo naman guys, ako po ay isang tao talaga na gusto ko talaga positive lang. Kung nakikilala nyo ako personally, kung nakakasama nyo ako personally, makikita nyo yan. Masiyahin lang talaga akong tao at minsan talaga super bilis kong magsalita lang na parang kung ano-ano lumalabas sa bibig ko. Pero I think yun lang yung part ng Gen Z humor, yung ganun. And I'm so happy at parte din yun ng pagiging extrovert natin, yung mga ganun. So, yun lang. So, thank you kay Miss N at naparating sa atin yan. At thank you din sa editor natin na wala kasi siyang magawa daw. Kaya naghahanap siya online ng parang feedback sa mga ginagawa natin. So, thank you so much sa inyong dalawa. I really appreciate it. And yun, again, gusto ko lang sabihin sa inyo, maging open-minded po tayo. And I really appreciate those people na mga nag-iisip na baka hindi ganon, gusto lang niya kumain ng something. Totoo yun, gusto ko lang talaga kumain ng something. Wala akong ibang meaning doon. Alam ni Lord talaga, Lord, alam mo yan. Mga ganon. Yun lang. Naano lang kasi ko minsan na hindi natin madedefend yung sarili natin sa mga ganong klaseng thoughts. So, yun. Again, let's just be open-minded and let's be happy lang and positive. Ganon po sa channel po natin. And ito pa pala, kasi 'di ba naaalala nyo, noong nag-Europe vlog ako, Noong nag-Europe vlog po tayo, meron tayong nilagay sa comment section that time. So ilalagay ko dito yung screenshot. Ayan, ilalagay ko dito yung screenshot ha. Meron tayong nilagay na ganyan. Though hindi ko talaga siya sinasabi sa vlog. But since nagsisit down video lang din tayo dito, tas kung ano-ano lang yung pumapasok sa isip natin, gusto ko lang ding i-share sa inyo na yung pinost ko po na yan ay isang comment na pinin ko sa Paris vlog natin. So babasahin ko para hindi ako mamali. Nakalagay dito sa pinned comment na yan. Ayan, basahin nyo na lang din dyan. I kindly ask
everyone to keep comments related to the vlog and help maintain a safe and positive space in the comment section. I deeply appreciate your support and your cooperation means so much to me. O, diba? So, yun po yung sinabi ko dyan. Kasi recently meron ako mga napapansin sa mga comment sections natin na hindi na tungkol sa atin, hindi na tungkol sa vlog natin, hindi na tungkol sa mga kasama natin, hindi na tungkol in general sa atin at sa channel natin yung mga comments. So, medyo double meaning. So, yun po, gusto ko lang sabihin sa inyo na let's stop doing that. Please lang, maging masaya lang tayo sa comment section. If ever kung hindi masaya, kung meron kayong gustong i-open na constructive comment, I'm open, the comment sections are open sa mga ganyang klaseng komento. Pero yung tipong hindi naman tungkol sa atin at may pagka-double meaning is wag na po natin gawin yan sa susunod. Like, meron ako isang sinusuportahan din na YouTuber si AJ TV Travel siya. So sa comment section niya merong nakalagay na parang moderation something. So parang I think I will implement that na sa mga susunod na araw. Like comment moderation something. So nakalagay doon kung ano yung rules sa comment section, ganyan. So again, I'm open sa lahat ng comments tungkol sa akin, tungkol sa vlog natin, tungkol sa kasama natin dun sa vlog at tungkol sa channel natin. Okay? Lahat yan, negative, positive, basta tungkol sa atin and everything else na related tayo, okay? So yun po, I'm still open pero let's stop dropping some double meaning or negative comments na hindi naman po patungkol sa atin. So yun lang naman din guys ang nire-request ko. So yun lang naman, medyo mahaba na tong mga kaganapan at moment natin dito. Basta happy lang tayo and sabay-sabay natin guys pupuntahan yung mga iba't ibang mga bansa pa, mga iba't ibang destinations pa at samahan nyo ko doon. Tulad nga sa mga speech natin, sa mga creator awards, sa mga ibang events, lagi nga sinasabi to, all together, we will reach places we never knew would be possible. Okay? So yun, gusto ko lang i-share sa inyo yun. Lahat tayo, sama-sama nating pupuntahan nyo. Happy lang talaga. And again, happy 55,000 subs po sa atin. At kung umabot kayo sa part na to at hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo guys para maging updated kayo everyday kapag meron tayong post. Everyday upload po tayo pero may times na every other day upload. Tapos super bihira lang naman na 3 days na walang upload, ganyan, okay? So yun naman ang may papangako ko sa inyo. Maraming salamat po at yun, mabuhay tayong lahat. Basta happy lang and let's stay positive. Ayan, so now guys, nandito na ngayon tayo sa gitna and magpunta na tayo ngayon dito sa Polo Fried Chicken. Actually, sikat siya. Sikat yan. Malapit lang dito sa Lumpini Park. Let's go. Doon medyo mahaba-haba din na lakarin natin, 550 meters. Ang cool nito, pang skateboard. Sa mga mahilig po dyan mag-skateboard, pwede kayo dito, I think. Dumaan tayo ngayon dito guys sa overpass na to. And ang gagawin natin ay pupunta tayo na sa bilihan ng Polo Chicken. Let's go down. Again, kung meron po kayong kasamang senior, alalayin nyo po sila or kung hindi na po kaya, pwede po kayong mag-bolt or grab. Ito, sikat to, Polo Fried Chicken. Sana bukas. Yay! Bukas siya! Let's go in! Tingnan nyo guys, Michelin. Diba? Let's go. Sana maubos natin. Kung hindi natin maubos, mag-take out tayo. Hello, available for one? Okay. Ang saya dito. Ang lamig. I like it. Michelin Star Resto. So ayan guys, tignan nyo. Ang nakalagay dito, ito yung chef recommended nila. Itong fried chicken. So may half 140, tapos yung whole naman 280. So I'm sure 140 na lang bibili natin. Then merong mga iba. Ay, parang ang sarap nito. Oh my God. May mga red tilapia pa ganyan. Do Polo chicken lang tayo. Ang dami. Tapos rice. Tapos yung hindi natin mauubos, take out again. Tapos nagsaserve na sila agad ng ganito. So kukuha ba tayo dito? Para pa ganon? Or paano ba? Tapos mayroon silang pa ganyan, pa chili. Alam nyo ba? Hindi pa ako kumakain. Like, anong oras na? 1:21 na guys. Hindi pa ako nagbe-breakfast at lunch. Diba? Ganun ang diet natin. One meal a day. Hello. One half and rice. Rice. Yeah. Sticky rice or steam rice? Steam rice. Half and half. Yeah. And water this? Okay, thank you. Half and half. Guys, dumating na. Mukha siyang masarap. Polo chicken. So, 140 baht yan. Michelin Star Resto to. Tapos ito may rice. So, ito 15 baht. Tapos ito 140 baht. Diba? Okay, so guys, ayun na. Kakain na tayo.
Thank you, Lord, for this wonderful food. Ang bango, may garlic. Mahilig ako sa garlic. I don't know kung nababanggit ko yun sa inyo, pero ang hilig ko talaga sa garlic. So, ito po yung itsura ng polo chicken. Grabe, tingin nyo, nanginginig ako. Nanginginig ako kasi nagugutom na ako. So, let's tikim-tikim. Dami pa nga actually. May mga, ano yung mga sprinkle, particles. Laki ng garlic. Nung garlic, yung chicken, hindi ko pa natikman. It's giving max. It's giving max. Ito pala lasa nito. Tsaka to sa TikTok eh. Though, hindi malasang malasa yung laman. Unless like may timpla. Ang may timpla yung labas. Meron silang pasawsawan dito. Hindi ko alam actually kung ano yung lasa. Though, titikman ko parehas. Para quits. Para ma-experience natin. Hindi naman tayo madalas kakain dito eh. So, this one is chili, I think. Hindi ganun ang anghang pala. Yung aftertaste, anghang. Ito, hindi ganun isa. Nakainin natin ito isa pa. So, medyo mauubos na natin siya. Kala ko di ko mauubos yung half. Sarap yung Thai part. Sarap. So guys, naubos na natin yung food. Like okay siya. Though, alam nyo, nag-expect ko na talagang wow factor, ganun. No, pwede ko siyang i-rate ng 9 out of 10. Okay? So, hindi siya perfect sa akin. Pero sikat kasi siya eh. So, yung sarap niya guys, if ever kung mahilig kayo sa parang Max's na chicken, yun yung parang perfect na comparison nito if ever kung gusto niyo malaman kung ano yung texture niya, kung ano yung lasa niya. Tapos, yung, alam niyo yung pagkakinakagat yung chicken sa loob, di ba merong mga type na parang juicy? Ito hindi ito juicy. Parang Max's talaga siya. So, kung gusto niyo ng comparison, doon siya mas malapit. Tapos again, yung price niya, parang tingin ko mura lang yung half, 140 baht. Tapos yung rice naman is 15 baht. So, di ko na kaya. Di ko na kaya mag-extra. So, naubos ko naman siya. Tapos, worth it naman. Puro buto na lang. Yun lang. So guys, bumalik ako dito sa Lumpini Park para videohan lang yung mga monitor lizard. Tutuwa ako kasi hindi natin siya casually namang nakikita sa Pilipinas. So, dito, lalakad-lakad lang siya pero nakakatakot. Para kasing it's giving crocodile vibes, ganun. Ayan, tignan nyo, meron ditong sign nakalagay water monitor, Bangkok Dragon. So ito yung itsura, wait, hindi nyo nakikita ito. Ayan meron siya talagang ganito. Talagang tahanan nila tong Lumpini Park. Meron silang ganito guys, yung papedal-pedal. Yung parang meron sa Burnham Park sa Baguio. Check natin kung magkano. Share ko sa inyo. Tignan nyo yung time 9 o'clock to 11:30 pagka morning I think. Ito tama nga. Tapos kapag afternoon ito, 12 minutes per round, spinning boat and kayak. Ba't nakalagay dun? Free? Ang galing! Free Ayun na guys, free. Spinning boat. Libre pala siya. Ang galing. Let's say goodbye na sa Lumpini Park. Bye-bye. Now, sumakay na tayo sa MRT station. Pupunta pa tayo sa isang park or yung last na park na pupuntahan natin. So, sasakay tayo dito sa Silom. And if ever guys pwede kayong sumakay dito at pwede kayong lumabas dito sa Silom na station, exit 1. Then, pag dyan kayo lumabas, dito na agad yung Lumpini Park. Warning, kung takot kayo sa mga ganon, yung mga monitor lizard, water monitor lizard daw ang tawag, wag na kayong magpunta ng Lumpini Park. Though pwede naman, matakot kayo na, ay, ang cute ng pusa! Ning! Ning! So, andito tayo ngayon guys sa BL26 sa Silom. Then, pupunta tayo dito sa Queen Sirikit National Convention Center. Diyan yung isang park natin. So, 1, 2, 3. Sa pangatlo tayo bababa. Ever pwede kayong bumili ng ticket dito. And yung rabbit card guys, hindi pwede dito sa MRT. Pang BTS lang yon. Ang gagamitin natin dito, ang ating GCash card. Per dali lang, tingnan nyo, tap to ride with Visa. Any Visa card naman, kahit hindi GCash card, kahit nga credit card nyo pwede. So, hindi dito kasi dito yung card, yung IC card, saka yung token. So, dito po ang Visa. Blink! Ay, ang taas! Ang taas, Diyos ko! Taas pala. Okay, ito na tayo sa Queen Sirikit National Convention Center. Then, lalabas lang tayo dito sa station na to. Tapos, sasakay tayo ng boat. Then, pupunta na tayo dun sa park. Bali, sa exit 2 tayo bababa. Tapos, yung park nga pala, di ko pala nabanggit. Ang pangalan, Benchakiti Park. Nakakabulol yung mga pangalan ng mga pinupuntahan natin ngayon. Guys, update. Hindi na tayo nag-bolt. Kasi labit lang pala. Like, few minutes away lang. So, ito.
Malapit na tayo. Eh, asan ba yung entrance itong Bencha Kitty Park na to? Parang naikot ko na yung buong Bangkok. Feeling ko nasa Chiang Mai na ako. Hindi ko pa rin nakikita yung entrance. Sabi, wala man lang katao-tao kahit lokal. Hala, ang haba ng lalakarin ko. So guys, finally, andito na ngayon tayo sa Bencha Kitty Park. And ang layo niya doon sa mismong train station ha. Akala ko malapit lang. And gusto ko i-share sa inyo na sa lahat ng park na pinuntahan natin, ito po talaga yung the best pala talaga for running, for jogging, for walking, like for morning walk, ganun. And tignan nyo, para siyang pa-oval. So pabilog. And aside from that, napakita ko sa inyo to. Tignan nyo to, meron dito nakalagay na ganyan na how much calories do we need. So if ever kapag kakakain kayo ng pizza with cheese sausage, so kailangan nyo itakbo para ma-burn siya is 4.3 kilometers. Pagka pala hot coffee, 0.7 lang. Yan yung pinakamababa. Then kapag ka pala boiled egg, 1 kilometer yung kailangan pa ding itakbo. Grabe. So, ang pinakamaliit, hot coffee, 0.7 km. Tapos, a small cup of popcorn. Kaya lang, ano namang sustansya makukuha sa popcorn, di ba? Grabe, pagka ice cream, 1.4, oh. Ano pinakamalaki? Yung noodles with coconut fish curd. Diyos ko, paborito ko pa naman yan. 4.8. So, dapat almost 5 kilometers ang tinatakbo para ma-burn yun. So, talagang for exercise thingy itong lugar na to. Then dito nakalagay dito, body stretching technique for adult, 18 to 64 years old. So pasok tayo dyan, karamihan sa mga watchers, viewers natin. Kita ko lang sa inyo, ito po. Grabe, naririnig nyo ba yun? Merong tunog ng tunog. Tapos doon, tingnan nyo. Diyan puntahan natin later. Pero nakikita ba dito? Wait. Ayan na, nakalagay. Bencha Kitty Dog Park. Kaya lang baka may dog doon sa loob, guys. Natatakot ako. Yan po. Yay! Tingnan nyo ito, bike lane. So if ever kung gusto nyo mag-bike, mag-rent, meron namang nare-rent dyan na bike, ayan meron mga nare-rent dyan. So ikutin nyo yan, ikutin nyo yung paikot na yan. Tapos ito namang side naman na to, dito yung kapag ka mag-walk-walk kayo. Diba ang saya? Saka ang peaceful mga nakaupo lang sila. Sige, umupo lang tayo muna dito. Ang kinaganda din dito guys, walang monitor lizard dito. Though I'm not sure. Pero parang ang peaceful ng mismong mga water I mean yung water na to, diba? Wala ba dyang crocodile? Kung may crocodile dyan, lumabas na kayo. So, meron tayo dito mga 30 minutes halos or more than nga Like, nakaupo lang ako dyan kanina, medyo dumami na kasi yung tao. So, nahiya na ako mag-moment mag-isa doon. And alam nyo, natutuwa ako kasi nagkaroon tayo ng time ngayon para tinatawag nilang take it slow. Yung tipong hindi tayo nagmamadali, wala tayong full itinerary for today's video. Nag-ikot-ikot lang tayo, yung mga park, naglipat-lipat lang tayo. Though, madami na tayo napunta yung Centenaria Park, Lumpini Park, tapos ito pang park na to, which is alam nyo so far, iba-iba sila Yung unang park na pinuntahan natin, maganda yung landscape. Yung Lumpini Park naman, yun yung pinaka-central. Tapos ito naman, mas okay to for exercise purposes. Ganun. So yun lang, super chill lang ng vlog na to. I hope nagustuhan nyo. Talagang pinakita ko lang sa inyo yung park. Tapos madami lang ako yung shinare na thoughts kanina sa Lumpini Park. Tapos kumain lang tayo ng famous na Michelin star na food na nasa resto na Polo Chicken. Okay? Yun guys, thank you guys so much. Again, this is Ivan de Guzman. If ever kung meron kayong gusto itanong, feel free to ask me. DM nyo lang ako sa aking Instagram account and follow din ako sa aking TikTok account dahil nagpo-post ako doon ng mga short form videos, mga travel guides, mga tips, ganyan. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!